Natatawa na lang ako dahil parang inutil yung iba natin mga opisyalis. Excuse the word. And nakakagalit. But siguro ito ay high time po tayo magising ang ating taong bayan. Stop electing idiots into office. According to the law, barangay sessions are generally open to the public as stipulated by the Local Government Code of 1991 or the RA 7160. However, these public sessions can be closed to public if a majority of the members present vote to go into a closed-door session with a valid reason, such a public interest, security, or decency, or morality. Pero, Mr. Presiding Officer, the law says, public sessions, by default, barangay sessions are open to the public. Yes, any other question? Yes, saka Mr. Presiding Officer, hindi po ba dapat na ito po ay bukas sa taong bayan yung ang mga kanila po mga session? Dahil meron din po nagsabi sa amin na nire-request daw po ng mga kagawad na maging bukas po ang kanilang session, lalo na patungkol po sa budget. At hinihiling din po nila na sana naka-FB live po ito katulad ng ginagawa natin. Pero sinasabi raw po, ayaw pa raw po, gumagamit pa raw po, nagsasite pa raw ng batas yung ibang mga barangay chairperson na pwede raw po itong sa Privacy Act daw kapag wala raw silang approval na makita ito ng taong bayan. Kaya nagtataka po ako, gusto ko nga lang po sana, Mr. Presiding Officer, malinaw. Totoo po kaya na lalabag ito sa Anti-Privacy Act kung ito po ay isang session na ito po ay dapat malaman ng taong bayan. Yun lang po, Mr. President, baka ako alam ko po ang sagot na hindi, pero baka meron pong maidagdag ang ating pong Committee Chair on Appropriations, Mr. Chair, doon sa aking katanungan po, Mr. Presiding Officer. Yes. Please respond. Yes, Mr. Presiding Officer, I'm not entirely knowledgeable pagdating dun sa Anti-Privacy Act as far as the concern po is mga provisions ito. Pero on its face, hindi naman po siguro bawal na isa publiko ang ating mga session na ang pinag-uusapan natin ay the interest of public. And as far as the concern is putting it on Facebook Live, this will be purely or entirely the discretion of the barangay chairperson who is the presiding officer po. Pero sa tingin ko, with the call of yung taong bayan na hinihingi na i-live po ito at ipakita sa publiko, tingin ko kailangan mag-heed po ng particular barangay na hinihingan po ng ganitong klaseng mode of making public ang mga pinag-uusapan patungkol po sa kanilang mga pondo o kung ano man pong usapin ng kanilang barangay, Mr. Presiding Officer. Yes, any other question? Yes, Mr. President. Medyo nakakatawa lang po yung nire-raise doon na dahil mayroon pong ilang barangay yan parang po. At on record po ito, Mr. Presiding Officer, naipasa po sa akin yung minutes na sinasabi po na hindi raw pwedeng ilabas ng mga kagawad yung kanilang mga napag-usapan sa kanilang mga hearing at session dahil ito daw po ay labag sa Anti-Privacy Act. Kaya Mr. Presiding Officer, pasensya na po, ay Can the chair ask what barangay this is? yes, actually, in particular, it's Barangay Rosario, Mr. Presiding Officer. Meron po akong record ng kanila pong minutes and actually, yun po ang sinasabi po na ito po ilabag daw sa Anti-Privacy Act kapag daw po hindi raw po pinayagan ng kanilang pong konseho na ito po ay ilabas sa publiko. At kaya, Mr. Presiding Officer, kaya nga po, dadagdagan ko lang ng trabaho si Konsehal Angelo sa Blue Ribbon Committee at pwede na rin po sa Laws Rules, kami naman po ang magsama na encouraging all barangays na sana po ay naka-FB Live ang kanila pong mga session at mga hearing para hindi na po magtatanong ang taong bayan patungkol po sa ano. That's po, resolution encouraging all barangays po, Mr. Presiding Officer. At para po, wag na pong tamaan itong Anti-Privacy Act na ito na sinasabi po nila, Mr. Presiding Officer. The chair would like to just give a brief comment for public officials who are trying to skew the minds of the public that a barangay budget is part of their own private business must not be elected because you're talking about public funds. So that kind of mentality should be thrown out the window. It is against transparency and accountability that we are trying to promote. So, natatawa na lang ako dahil parang inutil yung iba natin mga opisyalis. Excuse the word. And nakakagalit.
But siguro ito ay high time po tayo magising ang ating taong bayan. Stop electing idiots into office. Second. Anyway, with that, any other question? Yes, Mr. Presiding, pasensya na po, pinag-init ka ulo nyo, pero Mr. Presiding Officer, talaga po, nung ito po idinulog sa amin, natawa na lang din po ako talaga, at yung iba pong mga lawyers natin, tinatanong ko rin po patungkol dito, at lahat naman po sila may iba-ibang posisyon, pero sa tingin ko po talaga, kapag public record po, kaya nga public record po kailangan po alam po ng publiko. Public funds, public record. Yes, kaya nga po Public tayo. hearing. Kaya nga po tayo, Anti-privacy. It doesn't match. Yes, kaya nga po tayo naka-live, Mr. President. Even ang ating appropriations po, kahit po sa kanyang personal page po, talaga lagi po naka-live para po malaman po ng taong bayan kung saan po napupunta ang pondo ng ating taong bayan. Wala na po akong katanungan, Mr. President. But I think Councilor Paul Sinogat wishes to The recognize. Honorable Paul Sinogat is recognized. Manifestasyon lang po, Ginoong Presiding Officer. What is your manifestation? Actually, nasabi, medyo na-air nyo na rin po ang aking nais sabihin. No, at tinihimok na lang din po natin for the record ang taong bayan, ng mga mamamayan sa bawat barangay na makilahok, makialam. May mga full disclosure board ang ating mga barangay, hindi lamang ang barangay officials, maging ang sangguniang kabataan. Tinihimok din natin ang mga mamamayan na mag-demand na buksan ang deliberasyon ng budget at hindi lamang ng budget pati plano ng barangay para mas maging bukas at magkaroon ng pananagutan ng ating mga barangay officials. Yun lamang, Mr. Presiding Officer. So noted. Thank you. Additional lang, Mr. Presiding Officer, before po natin i-close po ang interpolation. Mr. Presiding Officer, gusto ko lang pong i-remind ang lahat po ng mga barangay officials, no, that according to the law, barangay sessions are generally open to the public as stipulated by the Local Government Code of 1991 or the RA 7160. However, these public sessions can be closed to public if a majority of the members present vote to go into a closed-door session with a valid reason, such a public interest, security, or decency, or morality. Pero, Mr. Presiding Officer, the law says, public sessions, by default, barangay sessions, are open to the public. Yun lang po ang nakalagay dito. At sinasabi po, ano po kaya yung reason, ano po yung mabigat na reason, sana po sinasabi nila sa taong bayan kung bakit hindi po nila dapat marinig, lalo na kung patungkol po sa pondo ang pinag-uusapan. Yun lang po, Mr. Presiding Officer. Gusto ko lang pong erase itong sinasabi ng ating pong saligang batas. Yes, thank you for that manifestation. There are legal remedies available to correct these mistakes done by erring barangay officials, and one of them is to file a verified complaint here in the council, so that we can see if these barangay officials have indeed broken the law, and they